mga bank account lang, hindi na uubos ang pinoproblema ng tao. Nag-iiba-iba lang. But one thing is sure, there is one and the same God. Noon, ngayon, at bukas. Napakahalaga na tayo ay lagi nasa Kanya, sumisilong sa Kanya lumalapit. Ano man ang challenges, physical, emotional, spiritual. We are anchored on the unchanging rock. At yan ang dapat lagi natin ma-appreciate, maintindihan, and to operationalize this faith in our lives. Give them all to Jesus. All anxieties, all worries and cares, and all that we need to surrender at the feet of Jesus. Sabi niya, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest." Salamat Panginoon dahil maaari naming ilagak sa inyo anak na si Jesus ang aming mga dalahin. Be it physical, emotional, spiritual. Pag ito ay mga concerns namin about finances, about safety, about health, lahat ng ito ay nagapi ng iyong anak na si Jesus. Turuan niyo kami, Panginoon, na ang aming pagtitiwala, ang aming pananalig, mag-translate into very practical and very fruitful daily activities. Kayo ang maghari sa aming puso, sa aming buhay. At ngayon hinihiling namin, bigyan niyo kami ng dagdag na karunungan at kaliwanagan. We seek you, Father. We ask you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our Healer, and our Friend. Give them all to Jesus. Noong mga 1970s, may mga ganyang umuso na kanta eh. Give them all to Jesus. Those were the times when there were many nice, beautiful spiritual songs that were created by a generation of believers. Life could be full of heavy burdens and anxiety. Nag-iiba-iba lang ng kulay, ng mukha, ng tono, ng speed, pero ganun pa rin ang ending. Nakakapagpaalala, nakakapagpangamba, nakakatanggal ng ligaya, nakakapagpababa pa ng immune system. But Jesus gives rest. That's one of the main ministries of Jesus. When you say Jesus saves, He doesn't only save from the flames of hell, He saves from the hell of worry, of anxiety, of nervousness, of fear. Because Jesus is our peace and rest. The way of Jesus, and Jesus is called the way, is the way to peace and the way of peace. Matthew 11:28-30, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." At hindi yata ako magsasawa na lagyan i-quote, because this is the most effective idea of Jesusness, that Jesus gives rest. The world gives cares and worries and anxieties. Now, how do you give your cares to Jesus? How does it happen to the point that you really get to rest and to be at peace? First of all, think of Jesus and His love, His goodness, and His kindness. Think of that. Think of the character, the intention, and the actions of Jesus. At lahat ng ginawa niya para pagalingin ang may sakit, para payapain ang mga natatakot, para pagkasunduin ang mga magkakagalit, para patahimikin ang kalooban. Ito ang pag-isipan. Marami tayong pwedeng isipin. Kung anong iniisip mo, yun ang makaka-apekto sa iyong blood pressure, yun ang makaka-apekto sa iyong kalusugan. So think of Jesus. Think of the Jesus way. John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Now, darkness here doesn't only mean sinful living or immorality or all those kinds of dark deeds that people associate with darkness. But this is about any darkness. And Jesus says, "Follow me and you will never walk in any form of darkness. You will never walk under any concept of darkness." So think of Jesus correctly, and you will not walk in the darkness of mind, in the darkness of heart and emotion. Think of Jesus constantly, and you will never walk in sadness, in worry, anxiety, fear, and despair.
Kaya dapat isipin lagi si Jesus. Isipin ang mga sinasabi niya. Isipin ang kanyang mga ginawa. Palitan ang lahat ng mga isipin na negative lang naman ang effect sa ating buhay. Romans 8:38-39. For I am convinced that nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Meaning, neither death nor life, extreme na yan. Angels nor demons, the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Nothing. Pag inobserve natin yan at inabsorb natin yan, sabi, nothing can separate you from the love of God through Jesus. Not a broken or a failed relationship. Not a failed business. Not failing health. Not separation of people. No germ, no virus, no disease can separate you from the love of God. Pag yun inintindi natin, isinaloob, yung pa lang, magbibigay na sa atin ng liwanag, ng lakas ng loob, at mahalaga sa tao, lakas ng loob. Kaya yung meron tayong napaka-highly developed concept of loob. Pag dumadating ang problema, may magsasabi sa iyo na very concerned, lakasan mo ang loob mo. Bakit nila sinasabi yun? Kasi pag malakas ang loob natin, nagwawagi tayo sa lahat ng mga attacks from the outside. Ganon din sa kalusugan. Marami mga nagtatao, how do you protect yourself from all of these viruses, from all of these germs? Well, you could wear a mask, you could disinfect your hands, you could stay away from many people. But really, the most powerful protection is a very, very healthy immune system. Kahit saan, sa elevator, sa escalator, whenever there are crowds and people breathe, they exhale, you inhale what they exhale. Actually, ang dami nating nahihinga ng mga kung ano-ano mikrobyo. Hindi lang tumatalab lahat kasi meron tayong panglaban na nasa loob. So pag malakas yung loob mo, hindi lang emotionally, kundi this time, physically, yung health mo, yung immune system mo, hindi ka tatablan. Pero syempre, do not tempt nature. Kahit malakas pa yung resistensya mo dyan, very healthy ka, umiwas ka pa rin, disinfect your hands, try to wear a mask when you are sick or when you are surrounded by people who might be sick, and observe hygiene. Pero ang pinakamahalaga talaga, malakas ang katawan mo. That's why people who are very advanced and evolved in their medical practice will tell you the best medicine is really good health. Na matulog kang ng mahaba, masarap, mahimbing, kasi yung tulog nagpapalakas ng resistensya mo. Kumain ka na masarap, masustansya, huwag mong pag-iisipin ng problema mo kasi hindi rin naman nasosolve. Hayaan mo siya. Mag-relax ka, kasi pag relax ka, nakapahinga ka, nakakain ka, nakatulog ka, mahimbing, tumatalino ka. Naiisip mo yung solusyon sa iyong mga problema, kaysa lagi ka lang magbukmok, lagi ka lang malungkot. Ang malungkot na tao, bumababa ang kanyang immune system, madali siya magkasakit. Mahirap daw magkasakit na masaya. Liban na lang talagang kumakain ka ng mikrobyo. Pero sabi nga nila, laughter is the best medicine. There's a lot of truth in it. Yun lamang paghinga mo, yung paggalaw ng mga muscles mo sa iyong trachea, sa iyong buong bronchial system, nakakapagpalakas tayo ng katawan, pati ng paghinga, pati sa puso. So, sikapin mong sumaya. Kaya si Jesus sinasabi niya lagi, be at peace, rest. Hindi niya sinasabing walang problema, huwag mong solve. Pero niya, be at peace, be at rest. And we can believe in that because Jesus is in control. Sabi ng mga kasama niya sa bangka nung pinatahimik niya ang bagyo, what man is this? Even the winds and the waves obey him. Walang hindi sumusunod sa kanya. Pero sasabihin natin, bakit hindi natin pasunurin sa kanya ang mga mikrobyo? Tayo muna unang sumunod. Pag sumunod tayo, sinasabi niya, payapain mo ang loob mo, magpatawad ka, umibig ka, diba? Pati yung kanyang mga disciples na pagod na sa pagme-minister, sabi niya, alis muna kayo dyan, pupunta tayo sa isang nakahiwalay na lugar, magpahinga kayo, kumain kayo. Yun ang pagsunod kay Jesus.
Hindi lang yung pagsunod sa mga gawain ng kabanalan, pati yung paggawa rin ng mga mabuti sa iyong katawan, pagsunod din yung kay Jesus. Kaya marami mga payo sa Bible how to be healthy. Marami ngayong mga concern, how do I keep myself, protected? Sumunod ka kay Jesus. Patahimikin mo ang iyong loob, alisin mo yung mga fears and anxieties, but also do what is practical. Take care of your health. At yan ang magpo-protect sa iyo. Walang anumang bagay in creation that can separate us from the love of God. Only your thought. Pag nilagot mo sa iyong isip yung connection mo sa Diyos, pag inihiwalay mo siya sa iyong mga iniisip, at ang inuna mo ay yung mga ibang nagpapatakot sa iyo, mawawalay ka nga. So nasa sa iyo rin. Kaya dapat bantayan ang ating isip. Dahil ang isip na nag-aalala, natatakot, nagwo-worry, is the devil's workshop. Lalong tumatalab sa atin yung mga ayaw natin pagka hindi tayo nakapahinga. Christ lives in us. That's what scriptures say. The Holy Spirit lives in you. We are the temple of the living God. The kingdom is in you. All that. Pagka inabsorb mo yun, the kingdom is in me. Therefore, I have all the power, I have all the energy, I have all the capacity to keep this kingdom intact. I am the temple of the Holy Spirit. Therefore, I have the responsibility and the privilege and the power to keep this temple clean. Yung mga Israelites noon, they did a lot of things to keep their temple, their physical temple, physically clean. But we know that the real temple of God is the believer's heart. And to keep that heart clean is not only to avoid physical foods, not only to avoid clinical dirt, but also to avoid things that make our minds weak and afraid and anxious. Kasi kalaban yon ng cleanliness of the temple. Ephesians 3:17-19. And I pray that you may have the power to grasp how wide, how long, and how deep is the love of Christ. Sabi niya, nawa, maunawa niyo. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Medyo abstract yung presentation tsaka yung discussion. Pero ang sarap himayin at unawain. Sabi niya, ang dalangin ko, magagap ninyo ang lawak, ang haba, ang lalim, ang taas ng pag-ibig ng Diyos na hindi kayang maintindihan ng knowledge. So hindi nyo pwedeng gamitin ang knowledge to understand God. Hindi natin pwedeng gamitin yung knowledge para pagharian tayo ng Diyos. Ang napakahalaga talaga, pananalig. Kasi pag knowledge lang ang pinakinggan natin, and we are bombarded by negative knowledge, by scary knowledge, we are bombarded by alarming information, we are bombarded by so much news, by so much forwards and shares na puro mga negative and scary, ano mangyayaring effect niya sa buhay mo? Pero sabi niya ganun, this power is beyond knowledge. So dapat lampasan mo yung knowledge, lampasan mo yung information, at panghawakan mo ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako, na proven na sa track record ni Jesus. This man who walked on the water, this man who raised the dead from their deathbeds and from the grave, this man who healed lepers, who cleansed those who were terribly suffering, this man who called out demons from persons that they inhabited, this is the one who loves you and me. So alam nyo, isipin nyo lang yon, dibdibin nyo lang yon, mababaliwala nyo yung mga negative information na nakapaligid. It doesn't mean that you neglect real news, that you neglect real information, but go beyond it. Go to the source of all the solutions. Go to the power that transcends all of this, at yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Be filled with God. Not with just human knowledge, although up to a point, human knowledge is very important. Especially clinical knowledge, that is important. But be filled with God, not only with human information, which actually means human limits.
Kasi pagka puro informasyon lang, puro news lang, magpapanik ka, tatakot ka. At ang mga tao naman ang hilig mag-share ng nakakapanik. Ang hiling mag-share ng nakakatakot. Wala kang mababasang share na, ay, ang tita ko payapang-payapa ngayon. Walang ganon. Pero pag tita niya tumalon sa building, ano yan? Viral. Kakalat agad. Kasi pinagpepiestahan natin yung tumatakot sa atin. Kaya be, changed by the renewing of your mind. Palitan ang binibigyan ng sobrang halaga. Palitan ang binibigyan ng sobrang pansin. Dahil maraming dapat kang pansinin na negative at it is to your protection up to a point na pansinin yon, pero marami kang dapat na pansinin na positive. The promises of God, the ways of God, the instructions of God through Jesus, and up to a point, even through the instructions of God through the law. Kasi marami silang magagandang laws din, yung mga dietary laws that really have meaning, hindi lang religious, may clinical value, mga laws on hygiene, laws on how to keep your body clean. Marami tayong mapapala dyan. Yun ang pagpapansinin. And how else do you give your cares to Jesus? How do you receive good from Jesus? Do good to people you can reach. When you become afraid, when you become anxious, you become selfish. But when you focus on God, on the love of God, and believe in God's ways, and you do good to people you can reach and affect, you actually turn on a machinery, a heavenly, godly machinery that will never stop working until it brings out its product. And that is something good for you and for the people around you. Psalm 37:3, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Pwedeng-pwedeng i-apply yan sa ating panahon ngayon. Kaya sabi, trust in the Lord and do good. Yun ang ibig sabihin ng trust. You trust to the point that you do good. Na may ibibili ka na pagkarami-raming supply, ang bibilin mo lang yung pangayon nyo hanggang bukas, yung up to a short period na kailangan mo para kung namang nagkasipon ka, nagkasakit ka dyan, hindi ka makalabas ng bahay, meron kang supply, hindi para wala nang mabili yung iba. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. So trust God enough to do good to people. Not naman yung sobrang good na niyakap po na lahat yung inuubo. Hindi ganun. Dapat do good in a safe way kasi may clinical way to remain safe and still do good. Trust that God knows the situation, that God wills to love and will help, and that God can love and deliver through you. That you become a part of God's solution. That you are not part of the problem. And even if you became part of the problem, especially hindi mo naman hinanap, dumating lang, then all the others will become a part of the solution for you. Yun ang mahalaga sa mga tao, mga kapatid. Pagka may mga crisis, may mga difficulty, we move as one humanity, as one race, as one city, as one nation. That is how we survive. Hindi yung magkakani-kanya. Hebrews 13:6, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. And when God is pleased, good things happen. May anxiety ka, kapatid. Ano man yun? May anxiety ka tungkol sa iyong health. May anxiety ka tungkol sa iyong mga payables. May anxiety ka tungkol sa iyong pag-ibig na actually walang pag-ibig kaya ka anxious. Diba? May anxiety ka nito, may ganun-ganon. You want good things to happen, no? Do good. Do not forget to do good and share with others, for with such sacrifices, God is pleased. And when God is pleased, good things happen. And the best way to reverse a bad situation is to do good. Mga anak ng Diyos, may bad situation na nangyayari. How do you reverse it? You do what is good. At yung ginagawa ng isang tao lang, nakaka-inspire ng ibang tao dahil sila naaalala rin nila nung nagiging asal, hayop na sila, nakita kanilang asal tao, asal Jesus, maalala nilang tao rin sila at maalala nilang anak din sila ni Jesus, and then bibitawan nila yung kanilang masamang asal at babalikan nila yung kanilang pagkatao. If you inspire other people to dig deep into their humanity, especially in difficult times, you actually change the world for the good, for the better. At yan tayo, we are the light of the world. Tayo ang mga mamunting ilaw ni Jesus
na kung saan madilim, magkakaroon tayo ng silbi. Sa ganito mga panahon na may challenge, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, ang iniisip mo dapat, anak ng Diyos, how can I be God's little light in my corner of the world? How can I reverse a bad thing by doing the good thing? How can I trust God enough to the point that in spite of everything, I still do good? Dahil pag nangyayari yun, it begins an automatic, natural occurrence that the beautiful will of God happens. May participation tayo dyan. You've got to reverse a negative direction by stopping in joining it, and then by reversing your own walk, and then all the others will be inspired. Matthew 25:31-40, hali kayo, yung lagi natin pinag-uusapan na gantimpala sa mga anak ng Diyos. Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. So anong inihanda para sa atin? Ang kaharian. Ang inihanda ay paraiso, ang inihanda ay langit, ang inihanda ay gantimpala. Yun ang nakahanda para sa atin. Isipin mo lang yun, doon ka pupunta eh. Ba't ka liliko? Ba't ka magpapagulo? Yun ang inihanda at doon ka patungo. At bakit daw makakapunta doon? Sapagkat ako'y naghihirap, nagdurusa at nangangailangan. Ako'y nagugutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y iyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at iyong pinatuloy. Hubad at iyong dinamitan. Nagkasakit at iyong dinalaw. Nabilanggo at iyong pinuntahan. But of course, we can apply it now, and we can apply it to many other cases, because the Word of God is so universal that it can be applied in any reality on the ground. Pag tiningnan mo lang how to connect it. Pero di ba, i-apply natin yan. Sabi niya, hali kayo, yung inihandang gantimpala sa iyo nung paman, bago nilikha ang daigdig, enjoyin nyo. Bakit po? Sapagkat ako'y nagugutom at yung pinakain. So pag may nagugutom, may crisis, ang isipin mo magpakain, hindi yung agawan sila. Pag hindi ikaw ang gutom, dapat ikaw ang magpakain. Pag hindi ikaw ang pasyente, dapat ikaw ang tumulong. Hindi ikaw ang naputok ka ng bulkan, dapat magpadala ka ng tulong. Diyan dapat ina-apply. You take all clinical precautions, you take all precautions known to science, but you care for the sick. You feed the hungry. You give drink to the thirsty. You clothe the naked. Tandaan ninyo, sabi niya, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. So mga kapatid, kailan natin i-apply si Jesus? These are the moments when the lights of Jesus must shine. That you trust God enough to do good, not to do bad, not to do selfish acts. At para nang sinabi ni Jesus, ako ang magsusukli sa lahat ng yan. Maging sensitive tayo mga kapatid. Maraming tao nagdurusa. Nang sinabi ni Jesus, pag ginawa nyo ang lahat ng ito sa pinakahamak, aariin kong sa akin nyo ginawa. Kapag malapit ang puso ko sa mga kawawa, sa mga hamak, sa mga pinandidirihan, sa mga itinatakwil, sa itinataboy, pag ginawa nyo yan, sabi niya, welcome kayo dito sa kaharian na inilaan noong paman. At ako ang magsusukli sa inyo. Sa lahat ng yan, isa lang ang sagot ni Jesus, pag-ibig, pagtulong, pagmamahal, pangunawa, at pagpapadala ng lahat ng kaya nating ipadalang tulong. God's way, the way for people to eat, is to feed others first. The way for people to be saved from hardship is to save others first. Because in the irony of things, you keep only what you give away. And you lose what you selfishly try to keep for yourself. You reach the east by sailing west. The beginning is the end, the Alpha and the Omega. High and deep and wide truths ay para mga kabalintunaan. Ironic, pero totoo. Gusto mong guminhawa, magpaginhawa ka muna ng iba. Gusto mong mapagpala, maging pagpapala ka muna sa iba.
Gusto mong tamasahin ang langit, ang paraiso na ibinibigay ng Diyos, lumusang ko muna sa mga pusali at mga putikan at hanguin mo ang mga nandun. Ganon ang pamamaraan ni Jesus. Matthew 7:12, so in everything, do to others what you would have them do to you, or what you would have God do to you. Anong gusto mong gawin sa iyo ng Diyos, gawin mo muna sa iba. In fact, posible na pag nag-self-reflection tayo, ang mga nangyayari sa atin nga naibunga lang ng mga ginawa natin sa iba. There's this old film in the 60s, The Sound of Music, na yung main character, parang gumaganda yata yung buhay niya, nangyayari lahat ng maganda. Sabi niya, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Bumabalik at bumabalik at bumabalik. So kung anong gusto mong bumalik sa iyo bukas, yun ang pawalan mo ngayon. Trust God and do good. And then do what you could for yourself. Hindi naman ibig sabihin wala ka nang gagawin para sa iyong sarili. Galatians 6:5, each one should carry their own load. Hindi mo na kailangan laging paalalahanan, maglinis ka ng kamay mo, maghugas ka dyan, magmask ka kung ikaw ay inuubo o kung maraming inuubo sa paligid mo. Hindi na kailangan. Bantayan natin ating mga sarili. We should watch ourselves and be responsible. Luke 4:40, people with all kinds of diseases were brought to Jesus. He put his hands on each one of them and healed them. Hindi itinaboy ni Jesus sa mga nangangailangan. Ni isa wala siyang tinaboy. So ang mga anak ng Diyos, in our capacity as much as we could, hindi tayo dapat magtaboy. But because we are not Jesus, we should observe all physical, clinical precautions. Siya lang dapat ang humahawak ng mga ketong na hindi siya nahahawa. Si Jesus kasi yun eh. Tayo, we do what is good. We do what is natural. We do what is scientific. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Panginoon, ituro niyo sa amin kung anong relation ng mga issues na ito sa iba pang spiritual and emotional issues of our lives, so that we will be an agent of blessing. We will be a light of the world. Pagbulay-bulayan ang kahulugan nito at paano i-apply sa ating daily life, and let the peace of God keep you and remain in your hearts. Be with the Lord. Tapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Way to Wellness. Second Kings 5:1. Naaman was the commander of the Syrian army. The Lord had helped him and his troops defeat their enemies. So the king of Syria respected Naaman very much. Naaman was a brave soldier, but he had leprosy. Ang pangunahing katauhan ay si Naaman, na siyang pinuno ng hukbo ng Syria. Ang Syria ay isang napakatandang bansa na hanggang ngayon yung pa rin yung pangalan. At bagamat hindi siya Israelite, itong si Naaman ay kinakasihan ng Diyos, at nabasa natin na siya ay pinagpala ng Panginoon para magwagi siya sa mga digmaan. At dahil naman doon, siya ay iginalang, nakilala, napansin ng hari ng kanyang bayan. Napakatapang daw na sundalo itong si Naaman, kaya lang may isang problema. Sa katunayan, malaking problema, meron siyang ketong. He was leprous. So Naaman had a setback, and that was leprosy. The Hebrew term was sharat for leprosy. It was a generic name for all kinds of dreadful skin diseases. Ngayon sa atin yung leprosy is a very specific disease. Nung araw lahat ng mga sakit sa balat na lampas sa lalim ng balat ang epekto sa katawan ng tao, tinatawag nilang leprosy, isang pangalan para sa lahat ng uri. Maging yung hindi leprosy na matatawag sa panahon na ito, leprosy pa rin ang tawag nun.
And we have learned that God was helping Naaman, God favored him, and his fruitfulness and success earns respect of the king. Agad-agad may lesson na tayo para sa sarili nating buhay. We want to be respected by kings or by ordinary people. We have to work well. We have to be fruitful. Napakalaking idinadagdag sa ating value bilang isang tao, yung tayo ay kapakipakinabang sa lipunan na ating kinabibilangan. 2 Kings 5, 2-3. I am reading from the Contemporary English Version. One day while the Syrian troops were raiding Israel, they captured a girl and she became a servant of Naaman's wife. Sometime later, the girl said, if your husband Naaman would go to the prophet in Samaria, he would be cured of his leprosy. So God begins another round of favor for Naaman. God gives him victory with a notable bonus, an Israelite girl who prescribes cure. Nagkaroon na naman ng panibagong mga pagpapala na nakalaan para kay Naaman, kung bakit siya mahal ng Diyos, hindi pinaliwanag. Merong pagtatangi sa kanya. At this time, kanila namang sinalakay mismo ang Israel. At sa bayan ng Samaria, meron silang nahuling isang babaeng bihag, isang dalagita, na naging katulong, naging alalay nitong asawa ni Naaman. At yung mismong dalagita na yan ang nagsabi, alam niyo po, yung problema ng asawa niyo na leprosy, madali yan. May propeta po kami sa Samaria na kung siya lang ay sasangguni, magpapagamot, gagaling siya. What is important here, that this was just an ordinary maid who was captured from another country. It was so easy to ignore her and to just relegate her to becoming a household help. But we should discover people's other ablenesses. We should discover people's other abilities. We should discover people's real great talent and roles that they could play in our lives. Kung minaliit nila yung babaeng ito at hindi nila bigyan ng boses, hindi nila bigyan ng karapatang magsalita, mag-suggest, linis lang siya ng linis ang sahig o laban ng laba, hindi nila malalaman na meron palang dadaling blessing sa kanila ang dalagitang ito. Ang tao, hindi siya pwedeng i-define ng kanyang kalagayan sa buhay, ng kanyang economic status, even ng kanyang gender, ng kanyang marital status, o ng kanyang present job description. Maraming kakayanan ng tao, karunungan, na maaaring hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong lumabas o kaya ay lumiwanag at ma-appreciate ng iba, na kung tayo ay may bukas na isip, makikita natin halimbawa na yung driver ay hindi lang pala ng skill niya, ang galing pala niyang pintor. Pwede mong madiskubre na yung isang sales clerk ay napakahusay pala niyang mag-bake. You'll never know until you give people a chance and until you create an atmosphere where they could prove themselves. Apparently, in the house of Naaman, there was freedom even for the maids to speak. So the maid says, Ma'am, yan pong inyong husband, pwedeng gumaling. May propeta kami na kilalang kilala at maaaring makatulong sa kanya. So in our real lives, in our lives today, and among the people that we move with, we should dig for God's real blessings, not the ordinary, mundane things that we just see. So ano yung tunay na blessing noong tagumpay ng pakikipaglaban nitong si Naaman? Hindi yung tagumpay, yung nakapag-uwi siya ng isang bihag na babaeng magtuturo sa kanya kung paano siya gagaling. Yun pala ang tunay na blessing doon. Kaya anuman ang nagiging tagumpay nyo sa buhay, itatanong nyo rin sa sarili nyo, ito na ba talaga yon? O ito isa lamang hakbang para mapalapit ako doon sa tunay na naghihintay na blessing sa akin. Dahil itong si Naaman mabe-bless noong payo ng batang babaeng ito. 2 Kings 5, 4 up to 5. When Naaman told the king what the girl had said, the king replied, Go ahead, I will give you a letter to take to the king of Israel. Hindi naman pwede siyempre basta na lamang sumangguni itong Naaman na to doon sa propeta kasi tatawid siya ng border, may ibang hari doon, may diplomatic consequences. May formalities. Kaya nagpaalam siya sa kanyang hari, pwede ba akong sumangguni doon sa propetang ipinayo ng aking katulong sa bahay? At sabi naman ng hari, sige, dahil nga favored din siya ng king eh. Sige,
padadalhan pa kita ng sulat na galing mismo sa akin at pipirmahan ko para pansinin ka nila ng gusto. Dahil napaka makapangyarihan ng ating bayan, hindi nila babaliwalain ang sulat ko. So Naaman left and took along 750 pounds of silver. Dami. 150 pounds of gold and 10 new outfits. He also carried the letter to the king of Israel. It said, I am sending my servant Naaman to you. Would you cure him of his leprosy? Yung pala ang nakasulat doon sa loob ng liham ng hari ng Syria para sa hari ng Israel. Ito ang aking manggagawa, ang aking lingkod, ipinadadala ko sa iyo para pagalingin mo. So another favor from God was that the king gives his blessing. And the gift inventory says, an all-important mission. Isipin nyo, napakaraming daladalang pilak at ginto at mga magagandang mga bagong kasuotan. Ganon kahalaga kay Naaman yung kanyang kalusugan. Willing na willing siyang ibayad yung napakalaking halaga doon sa propetang magpapagaling sa kanya. We see here that health and wellness is all important. May lesson agad sa atin. Spend money for health and wellness. Do not spend health for money. Marami mga young people, they spend all their health to make wealth. And then later on, they have the wealth but they are sick. So they spend all the money to get well again. Maraming mga hanap buhay at maraming mga trabaho, mga kapatid, kahit malaki ang kita, unkind to the body, unkind to health. I-consider din natin yon. Hindi ka lang kita ng pera kung ito naman ay nakakasira sa iyong kalusugan. Hindi ka sobrang nagpupuyat, hindi ka sobrang nagpapagod na walang kapahipahinga kahit malaki ang tubo, kung ito naman ay nagbibigay ng pangmatagalang atraso sa iyong katawan. Dahil pagdating naman ng panahon, wala ka ng kalusugan, uubusin mo ngayon ang pera mo, kakahanap ng kagamutan. Mabuti hanggang maaga, inaalagaan natin ang ating katawan at binabalanse yung pagkagustuhan natin sa kita at yung pag-iingat sa ating kalusugan. 2 Kings 5:7. When the king of Israel read the letter, he tore his clothes in fear and shouted, that Syrian king believes I can cure this man of leprosy? Does he think I'm God with power over life and death? He must be trying to make a fight with me. Nabahala yung hari. Kasi sabi ba naman ng kapwa-hari niya na may sulat, pagalingin mo itong aking alipin na may dala-dala sa'yo ng sulat. Sa niya, ano akala niya sa akin, Diyos? Pinapagaling niya itong pasyenteng ito? O baka naghahanap lang yan ng away? Kasi alam niya, hindi ko mapapagaling, magkakaroon siya dahilan para ako awayin. At pag inaway na niya ako, baka manalo pa siya, matalo tayong lahat dahil dito sa may ketong na to. Obviously, something was lost in translation. Either Naaman misunderstood the girl, na akala niya yung hari ng Israel ang magpapagaling, or the king misunderstood Naaman and so wrote a letter to the king of Israel thinking it was the king of Israel who would cure, or the Israelite king misread the letter. Na ang tinutukoy lang naman ng hari ng Syria pagalingin mo, ibig sabihin, pagalingin ng iyong bayan, ng iyong mga tauhan, ng isa sa iyong mga kababayan dyan, dahil yung hari representative ng buong bayan niya. In any case, we see the importance of getting your facts correctly. Sa pang-araw-araw na buhay natin agad, may lesson. Akala ko itong sabi mo akala ko yun ang narinig ko. Nagkakagulo ang ating mga pamilya, mga trabahador natin, sa gulo ng mga usapan dahil hindi malinaw. Magbibigay ka ng instruction, hindi malinaw. Magdodrawing ng mapa, hindi malinaw. Nagkakawala-wala yung sumunod. Nasa isang kanto, nandun na yung destination mo, yung pala mga 5 kilometro yung pagitan. Hindi mo lang sabihin 5 kilometers pa bago dumating yung X. Kaya pag may 3 kotseng nagbiyahe, siguradong may mawawala dong 2. Sisihan ng sisihan, ang haba-haba. Kahit kumisa sa pagbabasa ng Biblia, ganyan hindi naman yun nasabi, akala mo lang Namamatay ka sa pagsunod, tiis ka ng tiis, hirap ka ng hirap, hindi naman pala yun yung pinapagawa sa'yo. Akala mo tuwang-tuwa sa'yo yung Diyos, yun naman pala merong misreading. Kaya mahalaga ang tao talagang nagbabasag mabuti, nakikinig na mabuti para maunawaan kung ano yung instruction. Now, the Israelite king gets needlessly worried. And like many of us, his fear was needless.
Hindi naman niya kinailangan na takot eh. Kung naintindihan lang niya. Tulad din sa atin sa buhay, marami tayong kinakatakutan kasi hindi natin naintindihan. Hindi natin naintindihan the way things work. That's why we're always afraid. 2 Kings 5:8. As soon as Elisha, the prophet, heard what had happened, he sent the Israelite king this message. Why are you so afraid? Send the man to me, so that he will know there is a prophet in Israel. Alam niyo naman yung mga bansa noon, tulad ngayon, pero higit noon, sobrang mga ethnocentric. Yung labanan ng mga kami ang magaling, kayo hindi, ang bayan namin ang mahusay, ang bayan nyo hindi. So nakarating kay Elisha na nagligalig ang hari dahil sa dumating na sulat. Nagpadala naman agad ang message ang Elisha, bakit ka natatakot? Pupuntahin mo sa akin. Pagagalingin natin. At nang malaman nilang lahat na merong propeta sa Israel, na merong lingkod ng Diyos dito, na meron ditong taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos na kayang daluyan ng himala. So fear could be unnecessary. Even the king was haunted by a needless fear. Information and knowledge could prevent much needless fear and worry. Mahalaga, dumadagdag ang ating kaalaman. Bukas ang ating isip. Hindi may nagpapaliwanag, ayoko nang pakinggan, mahirap intindihin yan. Ayoko na mag-aral, ayoko na madagdagan ang alam ko. Kasi siyempre, mas mangmang ang tao, mas maraming kinakatakutan. At mas delikado naman kung at is na at is siya kasi nga dahil sa kamangmangan. Kasi hindi naman niya alam na may panganib naman pala. Yung pag-aaral, yung stretching our intellectual muscles, pagdadagdag ng karunungan, tungkulin natin yan sa ating sarili at sa Diyos. Binigyan tayo ng utak para payamanin at alagaan at patalinuhin. Dapat nadadagdagan ng katalinuhan yan araw-araw at hindi siya natutulog na parang sebo. Kailangan active ang brain ng tao. 2 Kings 5:9-10. Naaman left with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent someone outside to say to him, "Go, wash 7 times in the Jordan River, then you'll be completely cured." So nalaman na ngayon itong si Naaman, yung pasabi ng propeta, at siya ay umalis sa palasyo ng hari at pumunta siya doon sa kinilalagyan ng propeta, isang simpleng bahay. At nung siya ay dumating, ang dami niyang kasama mga kabayuhan, mga karwahe, ang dami niyang dalang mga alipin, mga bantay, mga sundalo, mga bodyguards, at ang daming kayamanan na dala-dala. But he was surprised because of a non-event reception that awaited him and his otherwise impressive retinue and cargo. Inaasahan niya dahil siya ay isang kinikilala sa kanilang bansa. Dala pa niya ang sulat ng hari niya sa hari nitong host country na Israel. Ang dami pa niyang mga kasamang mga attendants at alalay at ang dami niyang dalang kayamanan. Inaakala niya magkakagulo yung barangay nitong propeta sa pagdating niya at siya sasalubungin siguro ng banda ng musiko, tutugtugan at malaking ritual ang mangyayari. But what happened? A third-rate servant conveyed an uneventful protocol. Ginoong propeta, nandito na po ang pasyente. Ang dami pong kasama. O lumabas ka doon, sabihin mo, maglublob siya sa ilog ng 7 beses at umuwi na siya, gagaling siya. Matutuwa ba kayo kung kayong VIP, ganun yung treatment? 2 Kings 5:11. But Naaman stormed off, grumbling, "Why couldn't he come out and talk to me? I thought for sure he would stand in front of me and pray to the Lord his God, then wave his hand over my skin and cure me." So nagalit, minasama nitong si Naaman yung hindi paglabas ng propeta sa niya. Bakit hindi niya ako hinarap? Di ba niya alam na VIP ako? Marami ko dalang pera. Pinalabas lang niya katulong. Tapos wala pang kakwenta-kwenta yung payo. Ba't hindi niya ako ipinanalangin sa harap ng lahat? At ikinaway-kaway ang kanyang kamay. At pagkatapos gagaling na akong biglaan. So itong pasyente, meron na pala siyang nakatanim sa utak niya ng paraan kung paano siya papagalingin. Hindi naman siya itong gagamot. Naaman's expectations were unmet. He expected a VIP treatment, a ceremonious ritual, an instant and a magical cure.
Like many churchgoers now, they think they should deserve VIP treatment. Lalo't mayaman. May magandang kotse, magandang damit, may mga kasama mga yaya, ina-expect pagdating ipepedicure ng pastor. Sister Donya, sit here, halika dito, ganyan-ganyan. Maraming mga expectation ng mga tao. They expect na magdodonate ako dito, nasa na yung dodonate ko, bakit ang tagal? Yung kandaming dalang kayamanan. No? Huwag natin kakalimutan, we go to church because we need the Lord and we need the blessing and we need the blessing that only through the church happens. If you are bringing some wealth, some donation, fine, but don't expect VIP treatment. Everybody's VIP anyway. Lahat ng tao, kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Sinisikap nating igalang ang lahat ng tao, but never expect VIP treatment. Dahil hindi yun ang kalooban ng Panginoon para sa mga tao. Sinabi sa New Testament, pag may dumating ng magara ang bihis, huwag niyang ikandara pa. Hindi rin naman kayo bibigyan yan eh. Diba? Maganda lang ang damit, kanya lang yun. Don't be too impressed. Pero hindi naman natin dapat baliwalain. Bakit ganun ang ginawa ng propeta, hindi niya hinarap? Di ba ginagamot ng propeta yung pasyente? So yung hindi niya pagharap, part of the treatment. Kasama yon sa panggagamot. So by now, nagkakaroon na tayo ng clue kung anong tunay na sakit nitong si Naaman. The prophet would not give him an ego massage because it was not the cure he needed. Our expectations from prophets, from religious leaders, from the church, from the brethren could also be frustrated. Sometimes, because the workers are really not very good. It can happen. Kahit na gano'n ang laki ng intention ng isang administration na to be kind, to be accommodating, to be professional, the people who are tasked to do it are not always up to the expectation. Kuminsan ay merong mga kaabalahan, kuminsan na may kapabayaan din, pero yung behavior, huwag tutularan itong si Naaman. Nagdabog, biglang bumaligtad, lumayas, iniwan niya yung lugar. Ayoko ng ganyang klaseng treatment, pinaghihintay ako. You know, people go to church, people join the church with set expectations also. Biglang susulpot at gusto magpa-counsel nang walang appointment. They expect that you drop everything because they arrived. Their majesties arrived at the door. Yung mga ganong klase mga expectation. Siyempre, ang lahat naman tao may demands. But the more demands we have and everybody else has a demand, we should learn to fall in line. We should learn to put order into the scheme of things and we should be able to appropriate commensurate attention depending on the gravity of the need. So hindi naman lahat pwedeng i-prioritize at hindi lahat pwedeng personal attention ng prophet ang ibibigay. So mahalaga, lumalagay sa lugar. Sa isang ganyang sitwasyon, lalo't pumupunta ka sa man of God, ganun ang binigay sa yung treatment, isipin mo muna, baka naman ipinag-pray ako noon, spirit-led ang ginagawa niya. Kasi ang tunay na sakit itong si Naaman, mataas ang pride. Naging proud siya sa kanyang mga accomplishments. Kaya kasama sa panggagamot sa kanya ng propeta na siya ay turuan ng humility. Kung siya ba naman hinarap agad ng propeta, pinaghain ng pagkain at minasahe, at kung ano-anong ginawa sa kanya, yung pride niya hindi mawawala, lalong lalago. Yun nga ang pinagmumula ng sakit niya. Kaya kailangang bunutin yun dahil sa kanyang pagpakumbaba, malalagay yung espiritu niya sa tamang lugar, susunod lang yung katawan. Kasi ang katawan, sumusunod lang naman niya sa espiritu. Subukan yung magalit, tataas ang presyon nyo, di ba? Sumusunod pati blood pressure sa inyong emotion. Subukan yung matakot, magpapalpitate na inyong heart. Sumusunod lang yung heart sa nararamdaman ng inyong espiritu. It all begins with the spirit. That's why many wholeness kind of treatments will begin with the soul, will begin with the attitude. So yun ang binigay ng propeta sa kanya. Hindi siya inisnab. Tinuturuan lang siyang magpakumbaba. Kasi maaaring yun ang nakalimutan na niyang gawin dahil sa taas ng kalagayan niya sa lipunan. At saka, ang kaharap mo is the man of God. Kahit ka pa general, kahit ka pa hari. Prophets went to the palace to scold the king.
when they have a message for the king. So hindi natin kinakalimutan yung scheme of things, yung mga tunay na dapat kalagyan ng mga dapat lumugar. 2 Kings 5:12. What about the Abana River or the Pharpar River? Those rivers in Damascus are just as good as any river in Israel. I could have washed in them and been cured. Sabi niya, maglublob daw ako ng 7 beses doon sa Jordan River. River ba yan? Sapa lang yan Ang totoo naman, kung nakita nyo na yung river na ito, kung ikukumpara kahit sa mga ilog ng Pilipinas, napakaliit na sapa lang. Subukan mo lumusong, aahon yung putik sa ibabaw kasi ang putik-putik pa, hindi pa mabuhangin. It's not really a great river, except that it was the only river in Israel. And this time, it was the river prescribed by the prophet na magpapagaling kung lulublob doon itong pasyente. Sabi niya, wala bang mga ilog sa bayan ko? Mas maganda pa yung Abana River or yung Pharpar. Doon na lang sana ako naglublob. Dito pa ako dumayo para yun lang pala ang ipapagawa sa akin. So here, what does show? Ethnocentrism, pride, arrogance, entitlement, all revealed by Naaman's behavior and complaints. Dahil na-offend siya at hindi siya hinarap, nilait pa niya ang ilog ng Israel at pinagmalaki niya yung sarili niyang ilog sa kanyang bayan. Pero ang tanong, napapagaling ba siya ng ilog na yon kahit ipinagmamalaki niya? So, mga lessons sa buhay niya, do not go to your Samaria, then compare the river there with those in your native Damascus. Whatever that Samaria or Damascus are in your own life. Huwag kang magpapakasal sa isang lalaki tapos sa pakasalan mo na, compare ka ng compare doon sa mga lalaking hindi mo naman pinakasalan. It's pointless. Huwag mo nang lagi ikumpara yung pamilya mo sa ibang pamilya at magiging unhappy ka lang kasi yun ang pamilya mo. Do not decide to attend a fellowship or a church and then keep comparing it with the church you left before or the church you never attended in your life. Compare ka ng compare, nandun ka naman. So nandun ka, appreciate it. Get what you can get, give what you can give, and get on with life. So, your reality should never be compared with your fantasy. Magkaiba yun. Katulad ng ginagawa nitong si Naaman, kinocompare niya yung akala niyang dapat at yung nagaganap. Hindi niya tuloy na-appreciate. 2 Kings 5:13, his servants went over to him and said, Sir, if the prophet had told you to do something difficult, you would have done it. So why don't you do what he said? Go wash and be cured. Kahit pa nga may ganitong attitude itong si Naaman, ang mapupuri mo naman sa kanya, pwede magsalita sa kanya mga tauhan. Hindi nasisimi. So ibig sabihin, talagang may katangian siya, kaya siya mahal ng Diyos. Pwede naman pagsalitaan. Pabugso-bugso lang ang damdamin, pero nag-iisip naman, tulad ng marami. Alam niyo yung mga biglang nagagalit, yung magagalitin sa buhay, biglang nag-aalsa ng boses, nagagalit, yun din ang madaling magpatawad. Yun din ang madaling humupa ang galit. Hindi yung walang kakibu-kibu, pero yung pala nabubuo na yung sama ng loob, nakangiti pa pero nagagalit. Yun ang tagal na kim-kim pa ang sama ng loob. So nagalit nga siya bigla, pero napagsabihan naman. At sabi sa mga tauhan niya, Sir, sa kalagayan nyo na yan, na kiniketong kayo, sigurado kung mahirap ang ipinagawa sa inyo, gagawin nyo rin para gumaling kayo. Anong problema na sundin nyo yung propeta na maglublob kayo sa ilog? Nadadalian kayo, nai-injure ang pride nyo, yun lang pala. O kasi hindi kayo hinarap. Ano bang problema? Di ba nagpunta tayo dito para magpagaling? Pati kayo sumunod. So here, truth and balance came from the servants. We should celebrate the wisdom from servants. Kaya kung meron kayong katulong, meron kayong assistant, meron kayong kasamahan, may empleyado kayo, you think you're above them, think again. May mga strength, may mga lakas, may mga galing yan na hindi nyo alam. Isang karaniwang labandera, pag nakipag-usap ka dyan, marunong palang manghuli ng sawa. Di ba? Kaya nyo manghuli ng sawa? No, so, meron siyang kagalingan. Kausapin mo yung isang karaniwang magbobote, tindero dyan, magaling pala siyang mag-weave ng banig. Ang tao may mga alam. Hindi natin sila pwedeng ikulong doon sa kanilang present job description. Hindi mo pwedeng ikulong kung sa sitwasyon na na-meet mo siya isang nasa hamak na kalagayan, ibig sabihin hamak nga siya.
Sandali lang yon, ngayon lang yon. Pero meron siyang mga alam na hindi mo alam. Kaya marunong na tao, nagbubukas ng isip, at sabi nga ng Desiderata, listen to others, even the dull and ignorant, they too have their story. At ang talagang marunong na tao, bukas ang isip, nakikinig, maski kanino. Because you'll never know kung saan padadaanin ng Diyos ang blessing at karunungan. Hindi mo alam. Kumisa nga, hayop pa yung nagsasalita. Alam niyo naman, may nagsalita pang hayop dahil sabi niya sa kanyang amo, ano ba? Bakit mo ko hinahampas? Kung nagpatuloy nga akong lumakad na ibiyahe ka, napatay ka na dapat anghel. Pasalamat ka nga, umupo ako dito. Through the voice of an animal. Huwag nating mamaliitin ang kahit sino. Kahit ka pa very educated, yung kapwa mo na never went to your school, never took up your course, has definitely learned something else while you were learning what you were learning. Meron din siyang natututunan. Bawat isa merong maigaambag sa pagyaman ng ating pagkatao kung ating pakikinggan. So listen to servants. Kita nyo, when he listened to the maid, he was able to go to Samaria. Now that he in Samaria, ayaw niya makinig sa prophet, pero ngayon, makikinig ba siya sa kanyang mga katulong na naman nakasama? 2 Kings 5:14, Naaman walked down to the Jordan, lumusong sa ilog. He waded out into the water and stooped down in it 7 times, just as Elisha had told him. Right away, he was cured, and his skin disease became as smooth as a child's. So, nakinig siya, lumusong sa ilog, at sabi siguro ng mga katulong, 1, lubog siya, 1, 2, lubog siya. Nagpaka-humble. Hindi naman kasi madali sa isang great man na lumusong sa isang ilog na hindi naman talaga kagandahan, at bibilangin mo pa kung ilang beses ka lumubog. It's an act in humility. It was an exercise in humility actually. Pag tinignan nyo yung humor that is happening. So, cure as prescribed worked. Not in the impatient patient's terms, but in the terms of the apostle or the prophet himself. Here you see that obedience and humility could heal many emotional and spiritual diseases. This is the heart of the matter. Marami tayong dinaramdam, marami tayong mga sakit dahil mayabang tayo, dahil meron tayong mga kataasan ng pride, dahil sa mga sakit ng puso at damdamin natin na nararanasan, nagdurusa rin ang ating katawan. So ang nilutas ng propeta, the issue of pride. Follow the advice, a very humble river, a very humble activity, healed him. Pride could cause much illness. Kaya sa mga taong laging may kagalit, kalaban, nai-stress ka, ang dami mo rin nagiging ibang sakit. Minsan nga hindi matukoy ng medisina kung anong sakit mo eh. Kasi pala spiritual. Yung may kim-kim kang sama ng loob, may puot ka, galit sa kapwa, may hinanakit, merong bitterness, it translates into physical disease. Sabi nga nila, mind over matter, as above so below. So kung ano yung nagaganap sa taas, sa spiritual level, magaganap sa baba, sa earthly level. And even the New Testament tells us, our battle is not against flesh and blood, but against spiritualities, against spirits, against powers in the air. Kaya ang tunay na whole healing, kasama ang emosyon, kasama ang espiritu. Kaya nga yung pasyenteng maraming dalaw at masaya, mas mabilis gumaling. Huwag mo lang munang ipapakita ang hospital bill, lalala uli. Kasi kung nakita talaga yung bill, tataas na naman ang presyon niya. So, apektado na naman yung sa kanya, bubuka na naman yung sugat at dudugo pa. Sa laki ng babayaran. Kaya marami tayong mga dinaramdam na we are very blessed because of our very extended family system and we have many friends that support us. Kaya sa kabila ng mga hirap at mga hampas ng buhay sa ating bayan, we survive and remain happy in general because our emotion is being nursed by many people. Blessing yun, yung marami tayong kasama, nagpapayo, at kung ay pinapayo sa'yo kung minsan, ay labag sa yung pride, sundin mo dahil maraming gumagaling pag ang tao nagbababa ng kanyang pride. So gumaling.
Instantly gumaling siya. Kaya naman, yung kutis daw niya ay naging parang kutis ang sanggol. Yung pride siguro malakas ding magpapangit ng balat. No? Yung yabang, yung mga marami kang kagalit, yung stress, kitang-kita mo sa balat. No? Kitang-kita mo sa pagmumukha ng tao kung marami siyang kaaway. Hindi kayang takpan yun ng make-up. So mahalaga talaga na your heart is in the right place. 2 Kings 5:15. Naaman and his officials went back to Elisha. Naaman stood in front of him and announced, "Now I know that the God of Israel is the only God in the whole world. Sir, would you please accept a gift from me?" The understatement of the century. Sabi niya, alam ko, mayroong Diyos talaga at ang Diyos sa Israel ang siyang tunay. At sabi niya, Ginoo, marapatin niyo po bang tanggapin ang munti kong regalo sa inyo? Yung mga hindi mahila-hila ng mga karito ng mga silver and gold niya. So Naaman returned to the prophet to acknowledge God and to offer gifts. It was gratitude. It was very proper. It was the most proper exchange. It was a very proper balancing act. You receive a blessing, you give a gift. But this time, the prophet is the one that becomes mysterious. 2 Kings 5:16, "I am a servant of the living Lord." Elisha answered, "And I swear that I will not take anything from you." Naaman kept begging, but Elisha kept refusing. Sabi niya, alam mo, lingkod ako ng Diyos, so hindi ko tatanggapin yung mga dala mo. Hindi ako tatanggap na anuman. Sige na po, please, please. Nagmakaawa, tanggi naman ang tanggi itong propeta, magmamakaawa ulit yung si Naaman, at ganoon na naganap ng matagal. Elisha's receipt of such gifts could negatively affect Naaman. He could be proud again, and he could be sick again. So the prophet refused. Kaya pag tinanggap ko yung binibigay mo, usually naman tinatanggap ng mga prophet yung binibigay sa kanila dahil yun naman ang ikinakabuhay nila. Wala naman sila ibang trade, wala sila ibang hanap buhay kundi mag-prophesy. So yung mga taong kanilang pinaglilingkuran naman nagdadala ng mga regalo, ng mga pagkain, kung ano-ano dahil ganun talaga ang buhay. Diba? Pero this time hindi niya tinanggap yung dala ni Naaman. Dahil nga naman, baka naman kung tanggapin niya, manaig na naman yung yabang nitong Naaman na to. Sabihin, oh, gano'n lang pala, pwede naman palang bigyan niya, pera-pera lang din, kahit propeta, pwedeng bigyan, tinanggap din. So, itatrato ngayon yung propeta na tulad din ng lahat ng mga pinapasweldohan niya, tinaabot-abutan, mawawala yung kanyang pitagan, so, hindi na lang tinanggap ng propeta. Kung yung propeta naman ay hindi nagdududa na mangyayari yun, like nakakatiyak siyang hindi naman yayabang ito kahit tanggapan, malamang tatanggapan niya. Gano'n naman talaga yung nangyayari nun. But this time, it was a special case. Ang pagtangging ginawa ng prophet was for the sake of the patient, so that the patient would not have any reason to be proud again. So it was sacrificial refusal. Dahil sino ba naman ang may ayaw nun? Pero minabuti niyang huwag na lang tanggapin sa ikabubuti nung nagbibigay na manatili siyang makumbaba. Now the prophet could have refused such gifts because he had no need for them. That's one possibility. But unlikely. Sino ba naman ang walang pangangailangan sa buhay? No? But he tries not to need them so that he would not spoil the blessing that the patient received. Pwede rin that he was giving Naaman a continuing cure or therapy in humility. So huwag mong tagapin. Or he did not want to be beholden to the rich and the powerful patient. Para manatili na lang yung dignity ko, sa'yo na lang yung sa'yo, tanggapin mo na lang yung blessing. Probably that was to keep his prophetic office independent and free. Alam nyo, yung may mga prophetic offices, may mga healing ministries, mga spiritual ministries, namimili rin kung sinong tatanggapan at hindi. Pinipili mo kung sinong binibigyan, pero mas pinipili mo kung sinong tatanggapan kasi yung dignity, yung dangal ng iyong ministry, maaaring makaladkad kung tanggap ka na lang ng tanggap, kung kani-kanino na lang. Kaya yung self-respecting men and women of God choose who to receive from and what to receive. Now, if you can make the prophet or the man of God at ease with you, not threatened by the possibility of you becoming proud or subverting his prophetic office, maybe you can encourage the person to accept it. But this time,
The prophet said no. Maybe he did not want price tags to be attached on healing and prophetic ministries. Kasi baka pag uwi niya, wow, gumaling ka pala. Magkano na ibigay mo? So pag sinabi niya yung presyo, parang meron na ngayong halaga yung naging treatment. Priceless yun. So hindi nilagyan ng presyo. Or, hindi naman sinabi sa Bible, pero may possibility din na may kanya rin pride itong prophet. Siyempre, kahit naman prophet, hindi naman perfect, hindi siya Diyos. Maring siya man, may issues. Ayaw niyang tumanggap dahil ayaw niya rin na maging humble sa pagtanggap. It is a possibility. Although remote, kasi nga, grabe ang power na dumadaloy sa kanya, it means that overall, God was very pleased with his behavior and with his lifestyle. Elisha here very heroically displayed this interest and detachment or restraint that many present-day prophets or healers or religious leaders could learn. Mahirap magpigil sa sarili na tanggapin ang isang katerbang kayamanan na ganyan at merong lesson na itinuturo sa atin ang propeta. Hindi lahat ng iniaalok tinatanggap. Lalong-lalo ko ito ay makakaapekto dun sa ugali nung nagbibigay. May mga taong habang tinatanggapan mo, payabang ng payabang at nagiging dominante. So mabuti pa, wag ba nalang tanggapan para sa kanyang kapakanan at para rin sa iyo. So here's the disappointment sometimes, no? Of many rich people. Ang tingin nila sa mga religious leaders ay mukhang pera. Maraming mayaman, ganyan lang ang tingin nila sa mga religious leaders. Maraming politiko, mga kapatid, ganyan lang ang tunay nilang pagtingin sa religious leaders. Pera-pera lang yan. Bibigyan ko lang yan ng malaki, boto na sila lahat sa akin. Yun ang image. Siyempre, pupunta sa iyo, nangangayo pa kasi kailangan yung boto mo o endorsement. Pero pag sila lang nag-uusap, magkano binigay mo kay Reverend ganon? O di ganito yung ibinigay ko, ayun, yun lang ang halaga nun. O iboboto na niya tayo, i-endorse na niya tayo. Pero kahit gaano kalaki yung ibinigay sa'yo, pag may price tag yun, mura ka na rin. Kaya yun ang inaalagaan, syempre, ng mga very self-respecting religious leaders that they don't get too closely associated with any political person or movement. Because whether you accept or not, people will think you're accepting something. Inaalagaan mo yon yung dignidad ng iyong ministry na ibinigay sa'yo ng Diyos at hindi mo ibinebenta yung mga followers mo ng tigaganyang halaga pagkatapos nagdo-donate. Dodonate ka ng magandang lote, dodonate ka ng ganong kotse, dodonate ka ng ganon. Pero ano na nangyari? You have cheapened the ministry. So this prophet teaches religious leaders something. Restraint. Huwag tanggap ng tanggap. Pinipili. Spirit-led pa rin ang pagtanggap. Kung dodominahin ka naman, kakaya-kayanin ka, huwag ba nalang tanggapin? Spiritual beneficiaries could encourage so-called prophets to receive such gifts by not attaching strings to them. Kung minsan sa church may magdodonate, pero mamaya nakikialam na kung ano yung agenda ng church, kung ano yung ituturo, kung ano yung doktrina. Huwag na lang, kanya na lang yung donation niya. People could be encouraged, churches could be encouraged to receive such gifts when and by staying in a proper spiritual place. Nagbibigay ka naman dahil nakatanggap ka na. Na-bless ka na, so you give a blessing back. Don't behave like a giver because both of you are mutual recipients of the blessings that the Lord gives to one another using you and the other person. Daluyan lang kayo ng pagpapala. Sapagkat ipinanganak ka naman na walang dala, so wala ka naman talaga ibinibigay sa kapwa mo na galing sa iyo, dumaan lang sa iyo pero galing sa Diyos. It is an attitude that must always be conscious about. 2 Kings 5:17-18. Finally, Naaman said, "If you won't accept a gift, then please let me take home as much soil as 2 mules can pull in a wagon. Sir, from now on, I will offer sacrifices only to the Lord. But I pray that the Lord will forgive me when I go into the temple of the god Rimmon and bow down there with the king of Syria." Kita niyo yung naging magandang effect ng hindi pagtanggap ng prophet. Sabi niya, dahil ayaw niyo po akong tanggapan, ako na lang ang hihingi pa. Kung papayagan niyo, magdadala po ako ng mga lupa na galing dito sa inyong bayan
Yung hanggang kayang dalhin at buhatin ng mga dala kong hayop. Kaanin man naman lupa, gagawa po ako ng dambana pagdating ko sa aking bahay. Doon ako sasamba sa Diyos ng Israel dahil mula ngayon sa Kanya na lang ako sasamba. So ganoon, I will offer sacrifices only to the God of Israel, and I want it that the temple that I will make, the little altar that I will make, will be made of soil from this land. So dinala niya, sabi niya, kaya lang po, ang dalangin ko, patawarin ako ng Diyos ng Israel tuwing papasok ako sa templo ng Diyos ng aming bayan at doon ay yumuko at lumuhod kasama ng hari ng Syria. Kasi ako po ang personal alalay ng hari. May katandaan na siya. Tuwing siya ay luluhod, hawak-hawak ko siya sa braso, lumuluhod din ako para maitayo ko rin siya. Sana naman po ipatawarin ako ng Diyos ng Israel kung gawin ko yan. Bagamat sa puso ko, siya na ang sinasamba ko, ang puso ko ay bulwagan na ng Panginoon ng Israel. Magdadala ako ng kaprasong lupa from Israel para symbol ng land of Israel kahit nasa ibang bayan ako across the border. At sa aking kalooban, sumasamba ako sa Kanya. Pero may trabaho po ako, may job description, meron akong duty. So here, cured and humbled by the prescription and the prophet's refusal of his gifts, he got enlightened. Naaman would now worship the God who healed him. But it was going to be a private worship because it was not the official religion of his country. And he was a public official. He received the best cure. Not the cure for his leprosy, but the cure for his spirit. Now he knows the living God. So yung kanyang sakit na yun, naging paraan lang para makilala niya ang Diyos. At paano nagpakilala ang Diyos sa kanya? Sa pamamagitan ng payo ng isang katulong na babae at sa mga servants na lalaki na kasama doon sa lakad. Doon dumaan ang kaluwalhatian ng Diyos at dumaan din sa napakasimpleng payo nitong propeta na nung unay hindi siya hinarap at simpleng paraan ng paglublob sa ilog. In other words, it was very simple. It was really an exercise in humility. And because he humbled himself, his spirit was placed in the right place, the body followed, it got healed. And now, Naaman had the problem of many people who encounter God. Yung mga taong biglang nag-born again, mga taong biglang nakapag-Bible study, mga taong biglang nakakilala, nagkaroon ng karunungan, ang kasunod bigla, may religious issue. Paano yan? Iba ang religion na kamag-anak ko, iba yung religion ng mga trabaho ko, iba yung religion sa aking paligid. So Naaman seeks understanding for religious accommodation that he had to do when he went back to his country. And what was that? Public attendance in their temple when he assists the king. Now he would not force his newfound faith on the people around him. He would not suddenly separate from the people that he knew and loved because he found the God of Israel. He would keep his faith personal and private because of the circumstances. Papayagan ba siya or not? 2 Kings 5:19. Go on home and don't worry about that. Elisha replied. Then Naaman left. Sabi ni Elisha, o di, kilala mo na ang Diyos ng Israel, sumasamba ka sa bahay mo, private. Ang puso mo, dambana na niya. Pero papasok ka sa templo ng Diyos nyo doon, sasamahan mo yung hari, makikiluhod-luhod ka doon dahil sinasamahan mo siya. Pinoproblema mo yon. Sabi ni Elisha, don't worry. God understands that. Umuwi ka na. Itong mahigpit na propeta, itong propetang hindi nabili ng regalo, itong propetang hindi na-impress sa taas ng ranggo ng kanyang bisita, itong propetang mahigpit, sabi, naintindihan ko, walang personalan. Trabaho mo yan gawin mo, but don't forget to worship privately. Marami sa atin, mas mahigpit pa sa propeta na yan. Naku, huwag kang pupunta sa lamay ng lola mo kasi meron dong ganito at may ganon. Huwag kang sasama sa kasal ng pinsan mo kasi may ganot may ganon. Kailangan humiwalay ka. Hindi yan ang payo. Hindi niya, alam ng Diyos ang private life mo, alam niya ang worship mo, pero may tungkulin ka, gawin mo. Hindi naman siguro doon nagwakas yung buhay ng lahat dahil pwede naman na naging dahilan para maging mission field niya yung hari na hindi niya pinutol ang kanyang relasyon. Dahil patuloy siyang dumadalo doon, naging patuloy ang kanyang pakikipagmabutihan, nakakita ng mga tao na siya ay gumaling, makakapagpatotoo, patuloy siya,
At hindi malayo na maraming nakarinig at kumilara rin sa Panginoon ng Israel, pero hindi sa paraan ng paghiwalay, pag-separate, yung paglibak, yung mga ginagawa ng marami. Pag nakapagbuklat ng 3 pahina ng Biblia, nagiging separatist, judgmental, self-righteous. But the prophet said, go on, huwag mong problemahin yon. Alam naman ng Diyos ang puso mo. Elijah applies spiritual maturity and religious understanding and accommodation. Yung iba ang itatawag na agad dyan, compromise. Ang totoo lang, that was a compromise. Compromise is a beautiful word. It's not ugly. It means you leave something on the table for the other man, that you don't take everything. You win some, and then you let the other person win some. It's the only way you deal with people that works. Yung mga sobra dyan na talagang wala ka compromise, wala din naman nawiwin na soul yun eh. Naiinis pa ang mga tao sa kanya. So Elijah, the strict prophet, displays tolerance that present-day religious warriors could learn. Elisha allowed the now believing Naaman to continue to perform his job, to serve his king, while worshiping privately. Marami pa nga ngayon churches, musikero ka, instrumentalist ka, singer ka. Hindi ka papayagan sa worship team kung kumakanta ka pa sa ibang lugar, kumakanta ka pa halimbawa sa isang restaurant, tumutugtog ka, ay naku, impure, marami, hindi ka pwedeng mag-serve sa worship. Samantalang ito nga, luluhod pa dun sa Diyos-Diyosan, kasama nung hari, sabi niya, alam ng Diyos ang puso mo, sige tuloy mo lang yan, trabaho mo yan hanap buhay mo. Maliban na lang yung ginagawa mong trabaho at hanap buhay, pumapatay ka talaga ng tao, nagtitinda ka ng drugs, sumisira ka ng mga buhay, ibang kwento na yon. Pwedeng sobrang kahigpitan, mas mahigpit ka pa kay Elisha. Si Elisha nga nakakatawag ng apoy mula sa langit, kaya mo ba? Diba? Nakakapagpagaling ng ganitong ketong. Kaya something we should learn from Scripture. To accommodate people, to let them be in a certain stage of spiritual growth where they can survive. Because hindi naman sila iiwan ng Diyos doon forever. Basta bigyan mo rin sila ng lugar, makakahanap yan ng lugar para mag-grow, para lumaki yung kaharian ng Diyos sa puso nila. Pero huwag mo naman agad ibahin ang buong buhay nila. To the point that they are displaced, they lose their jobs. Meron pa, huwag kang tatanggap ng trabaho sa linggo kasi pang worship yan. Namamatay na nga sa gutom yung tao, ayaw pang humanap ng trabaho. Eh di maglagay ka ng worship pang Miyerkules para doon siya mag-service dahil doon siya off. Ano ba naman yung kaligalan ng linggo, ng Sabado, ng Miyerkules? May ganun ba sa langit? God is timeless. Napakahigpit natin kumisan sa mga tao na kakakilala sa Diyos, sinasakal na natin sila at hindi naman talaga yun ang kalooban ng Diyos. Culture lang o arte lang natin o akala natin yun ang tama. Pero look at the Bible for examples of behavior. And here, the prophet was understanding and accommodating. Why? Even the temporary accommodation and compromise could only be a stage. It could be a transitory phase in Naaman's spiritual growth. Of course, we don't believe that he would be trapped there forever. God will find a way to get him out of that so that he would grow. But meanwhile, that was his reality. You begin from there. And you begin with what is real in people's lives, not impose expectations that are unreal and out of this world. You might have your head up in the heavens, but you must keep your feet on the ground. Who knows? The king could have been Naaman's mission field. And by not breaking relationship with the king, he would continue to have access to the king's ears. After all, it was the king's tolerance that allowed all of this to happen. Pupunta siya sa kabilang bayan, sasangguni siya sa ibang propeta, hindi propeta ng Diyos nung hari, pero pinagdalan pa siya ng sulat. Even the king was open-minded. So why should you not be open-minded? Ngayon, physically, why the specific Jordan River and the number of dips? Mga kapatid, kung ang sakit ni Naaman ay sakit lang talaga sa balat, physical, basahin natin na gano'n for once. Bakit doon sa ilog na yon at hindi sa ibang ilog? Maaring yung chemical components ng tubig ng ilog na yon yung talagang tamang-tamang pampagaling. So it was a chemical treatment. And why 7 times? It was the correct dosage. Kung gagawin yung physical yung sakit at physical yung treatment. Ngayon, kung spiritually, why the murky and eventful Jordan River and the many dips, as we have been saying, for humbling effect. In both cases, if it was physical or spiritual, the treatment worked. The person got healed. Pride, arrogance, overconfidence could come with Naaman's position and success.
Sabi nga, as above, so below. So yung nangyayari sa baba, merong pinagmulan sa taas. Labas, loob. Yung nangyayari sa labas, nangyayari sa loob. So merong sakit ang katawan kasi may sakit ang espiritu. Physical disease could only be a manifestation of spiritual illness. Kumisan yung mga sobrang grabing hindi mapagkatulog, depression, no? Yung mga ganyang uri ng mga kainipan, takot, panic attacks, meron yan na spiritual dimension, may emotional dimension. Maari yung tao merong malalalim na mga fears na hindi nabubunot over time, ngayon lumulutang uli. Maaring mga naabuso ng childhood, maaring natakot ng kung sino ng grabe, nadala, nasaktan, nando pa yung sugat, bumabalik, pabalik-balik. Ang treatment doon syempre, spiritual, emotional. Hindi lahat ng kaso clinical, pero meron namang clinical and spiritual at the same time. Kaya yung mga iba, Pastor, gusto ko po magpa-counsel. Ganito, magpa-counsel kayo, Pastor Gami, gusto ko po kayo. Si Pastor Gami, clinically trained, ako hindi. Kaya ipinapayo ko sa iyo dahil doon ka gagaling, huwag mo ipagpilitan ang gusto mo. Diba? Kung gusto mo, halika, tuturuan kita ng recipe ng paggawa ng crispy pata. Pero kung ikaw ay nakakakita ng mga kung ano-ano, nakakarinig ng mga tinig at kung ano-ano mga fear mo, linya yan ni Pastor Gami, doon ka pumunta, makinig ka sa payo, huwag yung gusto mong lagi ako. Dahil hindi yan ang healing para sa iyo. Kailangan marunong ka makinig sa nagpapayo. So the prophet either prescribed physical or spiritual cure or both. Even behavioral defects could reveal spiritual and emotional poverty. Sobrang nervyoso, sobrang magagalitin, sobrang conservative, sobrang paranoid, may mga pinagmumulan niya na spiritual reasons. Kaya mahalaga, you go to the prophet because the prophet can give you what? Advice. And who showed the door to the prophet? The way to the prophet? The maid, the servants. So yung mamaliitin ang payo ng mga taong sa palagay nyo ay hindi ganun kalakihan sa lipunan. Naaman's leprosy brought the greatest blessing to him because he was led to meet, to know, and to worship God. Mga kapatid, there's a Naaman in each one of us. Lahat naman tayo may kani-kanyang leprosy. May kani-kanya tayong sakit ng katawan, sakit ng espiritu, sakit ng emosyon. Pero huwag kayong patalo. Be led to your humble position so that you would go to your Jordan and dip 7 times and then meet your God and realize that God really is real and that God helps you. A certain disease can break you, but why not allow it to make you by making you dependent on God, positioning yourself correctly so that you could receive God's blessing. The same heat that melts the wax hardens the clay. So yung isang problema ng isang tao, naglapit sa kanya sa Diyos. Yung problema rin na yun ng ibang tao, naglayo naman sa kanya sa Diyos. Bakit nyo hahayaan maglayo sa inyo? May problema kayo, nasasaktan kayo, nalulungkot kayo, meron kayong kabigatan, huwag kayong lumayo sa Diyos. Gamitin nyo yun para lalong lumapit. At pag nangyari yon, naging blessing yung inyong naging hirap, imbes na maging daan para lalo pa kayong mabulid at lalo kayong malagay sa mas malalim na hirap. So what could be your leprosy? Ano bang iniinda nyo sa buhay? May sakit kayo? Makipagniig kayo sa Diyos, lumapit kayo sa Kanya, ibigay man niya o hindi ang kagalingan, yun lang lumalapit kayo, nananalangin, nakikipagniig sa Kanya, blessing na yon. Kasi may sakit kayo, pwede rin naman kayo magdabog, pwede kayong magreklamo, pwede kayong magalit sa pati nag-aalaga sa inyo, awayin nyo dahil mainit ang ulo nyo, pero anong ganda ang idadala sa inyo noon? Anong ikabubuti nyo sa ganon? Wala kayong kapera-pera, so mag-aaway kayong mag-asawa, magkakapera ba kayo sa pag-aaway? So wala kayong kapera-pera, lalo kayong magmahalan dahil yun ang alang ang kayamanan nyo. The same problem can make you better or it can make you bitter. You choose. Kung ano naman ang kalagayan natin, God could turn every disadvantage to an advantage. And whether or not you get it your way, katulad nitong si Naaman, gusto niya ganung paraan pero hindi naman yung binigay sa kanya, natuto siyang sumunod, gumaling siya. Ngayon, hindi man gumaling ang sakit ng katawan mo, pero kung gumaling naman yung iyong emosyon, halimbawa, yung paa mong naputol, hindi na tumubo uli dahil putol na no?
Pero yung emosyon mo naman, natutunan mong tanggapin yun, natutunan mong sumaya kahit naputol yung paa mo, natutunan mong maging mabunga, didaig mo pa yung nagkapaa. Kasi hindi naman lahat ng taong dalawa yung paa, mabunga at masaya. So maaring ibigay sa'yo physically, maaring hindi. But definitely you will always gain spiritually if you will really just obey God and believe in God. So what could be our leprosy? Listen to your maid, whoever that is. Listen to your servant, whoever that is. Humble yourself for cure, for peace, for wellness. Humility could be the best medicine in our life. Because when you're humble, God is pleased. And when God is pleased, there is nothing impossible with God. Worship when blessed. Don't forget that when you are blessed, this guy was bringing his offering except hindi tinanggap. Kasi meron din siyang issue. But bring your offering, bring your thanksgiving, glorify God. Bring this soil to your native land and worship God privately, especially when you cannot worship God publicly. And remember, the prophet understood. The prophet accommodated the difficulty that Naaman was in. We should extend the same understanding to other people and not always judge them when they accommodate a job, work, or people in their lives. Iba-iba tayo ng degree at level ng maturity. You do not expect full maturity from people. Lalo't kakasimula pa lang nila. Give them space. Give them time to grow. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Way to Wellness. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.